At syempre, Audrey, ngayon naman, bukod sa negosyo, pag-uusapan natin ngayong umaga, kamakailan po ng FIVOLCS, ang Valley Fault System Atlas, kung saan ipinapakita nito mga iba't ibang lugar, kung saan talagang maapektuhan pag dumating ang lindol. And of course, kasama po dyan ang Marikina City. And to know more about this, let us all welcome our very special guest this morning. We have Dr. Val Barcinal from Disaster Risk Reduction and Management Officer, Marikina City. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning po. Good morning, Doc. Alright, to start off, kamustahin po natin, gaano ba kahanda ang Marikina City? And as we all know, laging pag Marikina City, laging pinabaha, nandito daw ang fault line. Katulad po ng paghanda namin sa baha, train po rescuer, handa po yung Marikina down to the barangay level. Pero ang kailangan ihanda natin, yung mga homeowners association, yung mga pamayanan natin, kailangan i-organize natin sila, bigyan ng tamang skills kung anong gagawin nila before, during, and after earthquake. So, down to that level. Ang mga schools natin, handang-handa sila kasi quarterly nagkakaroon sila na earthquake drill. So, what are the things that we are doing, lalo na yung information dissemination? So, sa information dissemination, importante lahat alam nila yung gagawin before, during, and after. So, before, kinakailangan handa yung disaster kit, ano? So, pagka nagkaroon kasi ng lindol at a maximum of 7.2, kinakailangan ng self-help skills yan. Asahan natin na walang tutulong sa atin for the next 3 days kasi yung mga daan patungong Marikina o doon sa barangay mo, pwedeng mablock yan, ano? Asahan natin yung sarili natin, kaya kailangan yung sariling paghahanda during earthquake. Alam niyo, sir, na pabalita na sinabi ni DepEd Secretary Armin Luistro na yung mga paaralan na dadaanan nitong fault line ay wag nang ipagamit sa mga estudyante para sa kanilang kaligtasan. At isa po dyan yung nasa Marikina. May ililipatan na po ba ng mga classrooms itong mga estudyante? At ano pong plano doon sa may eskwelahan na yon? Tama po. Kumilos na kaagad yung DepEd Marikina, so hindi na gagamitin yung school na affected na nando doon sa earthquake fault. So, 70% doon pupunta sa Tanyo Elementary School, 30% pupunta sa Jesus de la Peña. In-accommodate naman po, hatiin po sila. And then, siyempre, inform din yung mga parents na ang enrollment doon na sa mga school na yon, hindi na doon sa barangka. And then, siyempre, kailangan ng massive information. So, yung school na yon, magiging white elephant lang yon. So, nandoon lang siya, hindi pwedeng gamitin, hindi pwedeng any activity. Kasi, hindi natin malaman kung kailan dalatin talaga yung earthquake. That's right. So, ano na po ba yung mga barangay na malapit sa West Valley Fault? Ang affected pong barangay is Tumana, Malanday, IBC, at saka Barangka. Meron pong mga bansang madalas dalawin ng mga lindol, ano? May mga natutunan po ba tayo halimbawa sa Japan na pwede nating i-adapt dito sa ating bansa? Ang Japan po halos araw-araw nililindol. Sanay na way of life na nila sa Japan natutunan sa kanila sa pamamagitan ng construction, early warning system nila. And then sila, sanay na yung mga sinasabi kong disaster kit, way of life na nila, dala-dala nila palagi, nakaready sa bahay nila. Hindi nila alam, anytime, hindi sila makakauwi, may communication system sila available bawat isa. So, dapat doon din yung direction ng gagawin natin pagtuturo sa community. So, dapat alam ng bawat member ng community kung sakaling lumindol, saan kayo magkikita, saan yung place na pag-uusapan yung kung sakali, datnang ka ng lindol, doon sa bahay mo, alam mo yung kung saan mo makikita yung mga relatives mo doon place. Araw-araw dapat nandun yung isip natin, hindi natin alam kung kailan darating yung lindol. And then yung mga barangay, sinasabi namin, i-define nila yung mga open space kung saan dito mag-iipon-ipon lahat yung community. Pag naglilindol, mangyayari madaming aftershock yan. That's right. Every 30 minutes, every hour, so hindi ka makakabilik talaga doon sa bahay mo o doon sa pinagtatrabuhan mo. So, kailangan natin ng open space na safe na doon sila iipunin. Alam mo, Audrey, lalo na encourage all our viewers, kasi tama si Sir, importante yung information dissemination. Kasi last night, nanood kami ng San Andreas, parang pareho-pareho rin, earthquake, it's all about earthquake.
yung sister ko, wala silang alam. Tinatanong nila ni hindi nila alam kasi nurse yung sister ko. So, parang 24/7 nagjo-duty siya. So, doon ko na-feel na importante talagang knowledgeable ka sa mga ganito kasi siya mismo hindi niya alam. So, naisip ko, yung mga kasama rin kaya niya hindi alam. So, napaka-importante na information dissemination, lalo na anytime tayo dito sa Metro Manila. So, importante na alam natin FIVOLCS and according to Director Solidum na at least we memorize at least the basic structure of our house para at least hindi tayo magpapanik at alam natin yung gagawin natin. So doon pa lang medyo nalungkot na hindi alam ng sister ko. So paano? So, hindi ka pinapanood ni Kata? Oo, so ngayon naisip ko kasi walang time talaga. Nag-work po kasi sila. So naisip ko this is the right time na at least kahit tayo, Audrey, makatulong man tayo in our own little way to promote and of course use social media para ikalat sa lahat na hindi ito dapat ipang santabi. This is something that dapat seryosohin. That's right. Alam mo yung mga boss natin na nanonood, nanakot ang gobyerno, lalong-lalo ng FIVOLCS dahil po talaga sa kanilang pag-aaral ay hinug na nga itong fault line ito. This is anytime daw talaga. Sir, matanong ko lamang po, no, dahil sa Marikina, syempre may mga ginagawang mga pamayanan dyan or mga residential area dyan at mga business areas. May mga na-interview po kami ni Dayan na sinasabi nila, mas safe pa daw, pag 7.2 na magnitude na lindol, mas safe pa yung mga high-rise buildings. Kamusta po yung monitoring naman ng engineering dito sa Marikina City? Depende po yan sa structure. Sa lahat po ng building yan, i-implement natin, strict implementation ng building structural code. So, hindi basta makakasunod. Lahat ngayon, importante, could withstand intensity 8 or 9 hanggang 9. So, tinaasan nila yung level. Kasi alam nila sa Marikina talaga earthquake zone yan eh. So, kinakailangan strict adherence. Doon pa lang sa drawing ng building, meron na dapat input ang structural engineer. Hindi pwedeng ordinary arkitekto. Yung structural engineer, may input siya kung paano yung building magiging safe during earthquake. Yung mga tulay po? Ayun, ganun din. So, kinakailangan ini-inspect din yung tulay regularly ng structure kung mawi-withstand dyan. Alright, sir. Since naglabas na ng Atlas, diba? So, nakita na kung saan yung fault mismo. Yung mga bahay po na nasa fault mismo o malapit sa fault, ano pong advice natin sa kanila? Kinausap po ba natin sila? Pinulong natin sila para maghanda dito? Nakaschedule po yan. Actually, last night, kausap po na din yung mga homeowners association. Tomorrow, another homeowners association yan. Nangangamba sila. Although matagal na nilang alam yung bahay nila within the earthquake zone or earthquake fault. So, ang dapat nilang gawin talaga, makipag-ugnayan nga sa barangay, and then bibigyan namin isang self-evaluation sheet na ganon, e-evaluate nila mismo yung bahay nila kung talagang matibay ang structure niyan. Merong self-scoring dyan, nasasabihin din yan, kumonsulta sa structural engineer, or kung baksak yung grade sa self-evaluation nila, consider na lang lumipat na ibang place. Alright. So, ayan, ang dami nating natutunan ngayong umaga. And of course, patungkol po kung kamusta ang Marikina City. So, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Val Barsinan, mula po sa Disaster Risk Reduction and Management Officer, Marikina City. Again, Doctor, no, na lagi tayong mag-ingat. Huwag po tayong matakot. Kailangan lang tayong laging handa. Alright. Okay.